Lang po, Dok. Okay po. Hindi ba kayo niyanig ng lindol kagabi? Medyo. Nakabantay ka naman? Oo. Meron pong lindol, Dok. Pero di masyado malakas. Hina-hina lang. So nasa 45 po tayo lahat at atin pong ipagpapatuloy ang ating nasimulang pag-aaral at naputo nung last session natin dahil naubusan tayo ng oras. So ngayon mga kapatid, bago tayo magsisimula, kung pwede ba ay mag-opening prayer po si kapatid na John Paul Ruiz Calgiha. Okay po, tayo po ay Sige po, go ahead. dakila po naming Diyos, sama naming banal. Salamat po sa hapong ito na kami po muli ay mag-aaral ng iyong salita upang ito po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa Panginoon, ang aming po profesor na si Doc Aris, nawa Panginoon, ninyo pong basbasan ng banal na Espiritu upang ang kanya pong sasabihin ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, lalong higit sa aming mga iglesia na sasakupan. Nawa pagkapalan ng langit ang sumagana. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakita po ba ninyo mga kapatid ang screen natin ngayon? Yes po, Okay. Ano kayo dito? Ano kaya? Paano ba to? Hindi man makita dito sa akin. Okay. So bago tayo ano ba to? So maraming salamat po sa ating mga kapatid na nag-comply po sa ating para lahat tayo ay ma-update. So maraming salamat po sa ating action taker students na si Brother Joseph Umandam. May naka-comply na po siya ng 2 platinum. So may 3 na lang. At si kapatid na Alberto Delfinado, 4 na lang ang kanyang kulang. Si kapatid na Bray Padriquel, 4 na rin din ang kanyang kulang. At congratulations din sa ating mga compliant students na nakapag-comply po sa ating practicum na 35 pieces, na malaking tulong po talaga ito sa ating operation dito sa ating school mga kapatid, dahil kahit papaano ay may kunting proceeds po tayo na mapupunta po sa ating school para po kung ano mang kinakailangan ay kahit papaano ay matustusan mga kapatid. Pero kahit ganun pa man mga kapatid, turungan natin at tayo po lahat dito nag-aaral. So kung ano man ang mga requirements ng bawat subject ay i-comply po natin mga kapatid bilang tulong sa ating sarili, tulong na din sa ating sa school para po ay tayo po ay magiging may pagpatuloy po ang mission ng ating school mga kapatid. Congratulations sa ating naka-comply at sa qualified for product formulation training. Sina Elder Glenn Lumactod, Ma'am Gladys Sharon Bais Remolta, Brother Christopher Macam, Brother Henry Gubaton, at Ma'am Minel Juyo. So may 5 student na po tayo na nakapag-comply sa ating 35 pieces practicum.
na sila po ay qualified na po sa papasok sa ating product formulation training na una pong maano ninyo makuha na pag-aaral sa paggawa ng produkto, yung liniment at yung ointment, pati yung refreshing oil. At yung iba na hindi pa nakapag-comply mga kapatid at i-comply nyo na dahil kahit hindi kayo mag-comply ngayon, sa susunod na kung gusto kayo na mag-graduate ay talagang kinakailangan natin itong i-comply mga kapatid. Katulad din yan sa kahit saan man tayong school na mag-aaral. Kailangan nating i-comply ang lahat ng mga requirements para po tayo ay makapagtapos or matapos natin lahat ng ang ating pag-aaral mga kapatid. So kung sino pa dyan mga kapatid, unti-untiin nyo mga kapatid, no? Ipa-sponsor nyo lang doon sa mga kakilala ninyo. No? Ipa-sponsor kayo, no? Magpatulong kayo doon sa mga may mga sa nakikita yung tutulong sa inyong pag-aaral, no? Kahit isang set, ginawa nating buy set ito mga kapatid para mas madaling ma-comply ang 35 pieces. At advantage na po kung by set pong kukunin ninyo dahil hindi kayo malakihan sa shipping fee. So ngayon, dito tayo sa pag-aaral sa product formulation. At yung naka-comply po mga kapatid, no, sila yung proceed doon sa actual formulation. At yung mga estudyante, maiiwan sila dito sa ating do makapasok sila dito sa ating pag-aaral dito sa ating pero doon sa formulation na talaga ay maiiwan sila dahil dapat i-comply pa nila mga kapatid. So tulong na rin ito sa inyo mga kapatid na para madagdagan po ang inyong mga livelihood, no? May isang kapatid tayo na nagproblema siya, no? Hindi ko lang sasabihin ang pangalan pero siguro naman ay ito'y kadalasang nangyayari lalo na sa mga layman natin. So 4 na buwan na hindi siya binigyan ng kanyang stipend, no? So ngayon lumipat siya ng ibang distrito. Ang problema mga kapatid, dahil nga din na hindi talaga kulang talaga yung stipend ng ating mga layman. Depende din kasi yan sa lugar kung saan ka nagme-ministry mga kapatid. So siguro merong layman na nakapagtanggap ng 7,000 or 8,000. Meron namang iba is 10,000. Dito sa aming distrito, ang aming layman, missionary layman ay 10,000 yung stipend at may pa siya, may tulong pa ang iglesia na 1,000 para sa kanyang bigas, 1,000 para sa kanyang gasolina at 1,000 para sa kanyang pag-ulam. So ngayon nagiging 12 to 13,000. Pero kung ikaw ay maraming pamilya mga kapatid, maganda sana kung ganyan ang stipend, no? So kailangan talaga natin ng livelihood. Dahil yes. Aris, singit lang po ako sandali, no? Yes po. Kasi may naalala ko. Mga kapatid, no? Alam ko meron kayong mga kaibigang layman, no? Marami kayong kaibigan na layman, no? Or nagliliman. Darating ang panahon mga kapatid na ang LIMS ay magsasubsidize po sa sweldo ng layman. So, nasa ating panukala mga kapatid na ang ating mga layman or laymen
ay iso-subsidize natin by 25%. So kung ang sweldo nila po ay 10,000, magpipitch in po tayo ng 25% sa kanilang mga sweldo sa kung saan man sila, kahit saan sila nagliliman, it doesn't matter. Pero ang program po ni LIMS ay subsidize sila by 25% at magbibigay pa sa kanila ng medical allowance or medical assistance sa panahon ng hindi natin alam, no, na panahon ng pagkakasakit, no, magkakaroon po sila ng medical assistance or hospitalization allowance. Yan po ang program ni LIMS para sa ating mga laymen. Pag ang layman ay graduate ng LIMS. So kung mayroon kayong mga layman, hindi pa ngayon mga kapatid kasi ang ating finance ay hindi pa stable, pero darating ang panahon, ang stability ng ating income sa LIMS from different sources, pag na-stable na po yan mga kapatid, ang mga layman na nag-graduate sa LIMS, no, will have 25% subsidy sa salary plus medical allowance. So, yung mga kaibigan ninyo na layman, kasi kahit layman ka sa distrito, directly layman ka sa sa mission, wala ka pong medical allowance, no? Hindi po katulad ng mga district pastor na meron silang 90-10. So, panahon ng pagka-hospital, 10% lang yung pastor, 90% yung sa organization. Pero ating mga layman, walang ganun, no? So, yun po ang project, yun po ang program. Nasa loob po ng plano po yan ng ating eskwelahan, na pag ikaw ay layman, nag-graduate ng LIMS, no? Isa-subsidize po ang iyong salary ng 25%, no? So kailangan na lang So, magpa-member dito, Doc? Hindi So dati member, talaga sila. mag-aral. Mag-aral sa LIMS. Kasi po, ang graduate lang po ng LIMS na layman ang magkakaroon ng ganun na privilege. Kasi po, ang layman, kailangan po talagang magkaroon ng professional advancement or professional development, no? Say for example, sa apologetics, kailangan din nilang matuto sa Greek at a little, kahit naman lang a little on Hebrew, basic Hebrew. So makabasa ng Greek Bible. So at least ang layman na nag-aral sa LIMS ay medyo angat ng konti, no? Sa ibang layman na hindi nag-aral sa LIMS. Pangalawa, hindi lang po sila nasasubsidize at saka sila po ituturuan pa talaga ng katulad ng pinag-uusapan natin ngayon about product formulation para meron silang extra na income, no? Hindi, yun ang pong sinasabi natin, hindi naman tayo mukhang pera, pero kailangan talaga natin ang pera. Okay, thank you. Thank you, Doc. Yun nga mga kapatid, ang nangyari ay lumipat siya ng distrito dahil nagkakaroon sila ng problema sa district pastor. Maliban doon sa hindi pa siya nabigyan ng 4 months na stipend. Dahil nga rin ay parang hindi gusto ng pastor na may sideline siya. Yung lima naman natin ay pinasok niya ang pagsa-sideline para makapag-extra
siya ng may pagkukunan siyang extra na income. Dahil nga rin ay putol-putol at hindi maganda yung sponsor niya. Ibig sabihin hindi regular yung pagbibigay sa kanya ng stipend. So ngayon na nagalit yung siguro yung district pastor natin at ang nangyari ay lumipat na lang siya ng distrito dahil hindi sila nagkaunawaan at hindi din gusto ng pastor na magkaroon siya ng ibang livelihood or ibang anong tawag dito, trabaho. So hindi naman natin masisisi din yung kapatid natin na gagawa ng sarili niyang sikap dahil naman din siguro ay hindi rin nabigay yung insaktong stipend. So saan siya kukuha ng pagkain? So yun ang mission natin dito sa ating pag-aaral na maturuan ang bawat isa sa atin. Dahil ang itong klaseng livelihood na ito kung talagang i-pursue ninyo ang pag-aaral ay makakatulong talaga dahil madadala ninyo kung saan-saan kayo itong klaseng karunungan lalo na sa paggawa ng produkto. So dito nga, your sustainable livelihood begins here. So i-comply lang ninyo mga kapatid, yung dapat i-comply ninyo. So nung nakaraan ay nagtatalakay tayo patungkol sa financial literacy. No, kailangan talaga natin ang financial literacy dahil nga rin ay ito ay matulungan tayo na ma-handle natin yung sarili nating mga finances mga kapatid. No, financial literacy base nga sa Bangko Sentral ng Pilipinas. No, what is the current financial literacy in the Philippines? The World Bank found that only 25% of adult Filipinos are knowledgeable on basic financial concepts. Bakit nga mga kapatid? Bakit 25%? Nasaan na yung 75% mga kapatid? Nasaan na? No? Ibig bang sabihin ay noong 2022 ito mga kapatid ha? No? Bakit yung 75% ibig sabihin wala silang kaalam-alam or wala silang insaktong kaalaman patungkol sa financial literacy. Kung ganon, kung ang nangyayari, nagkukulang sila palagi doon sa mga sa kanilang mga kapatid, sa kanilang lalo na sa paggasta. In a global study by Standard of Poor's NSF Global Ratings, the Philippines scored in the bottom 30 of 144 countries surveyed on financial literacy. No, ipinalabas ito mga kapatid sa Bangko Sentral ng Pilipinas noong November 20, 2022. So ano po ba ang mindset ng Crazy Poor Pinoys? Ito po ang mga kapatid. Pasensya na, hindi siya maano. Okay? Proceed lang tayo. Always remember, being financially illiterate can lead to a number of pitfalls, such as being more likely to accumulate an unsustainable debt burdens, either through poor spending decisions or a lack of long-term preparation. This in turn can lead to poor credit, bankruptcy, housing foreclosure, and other negative consequences. So kung wala tayong alam kung paano natin i-handle, i-manage yung pananalapi natin mga kapatid, so ito nga ang talagang mangyayari sa ating buhay. So kailangan din natin ito sa tayong mga missionary. Kailangan din nating marunong tayo maghawak o mag-manage, magano sa ating pananalapi mga kapatid. Okay. So ano po bang advice on achieving success? No? Sa Psalm chapter 1 verse 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. No?
main biblical piece of advice on achieving success is to avoid evil and to make the law of God our delight. Other pieces of advice in the Bible are sa Proverbs 3:5, don't lean on your own understanding but seek God's advice. So sa lahat ng ating gagawin, dapat may ano tayo, may paglalapit tayo ng Panginoon kung ito ba ay tama, no? Kailangan ng pag-ano sa Panginoon. At ang pangalawa dito sa Proverbs 27:23 to 24, keep track on your income and your expenses. Sino po ba dito ang nagtatala ng kanilang mga expenses, mga kapatid? No? Sino po ba dito yung mahilig magkwenta sa lahat ng kanyang income, yung income niya daily at yung magkano yung nagasta niya sa buong araw, no? Dahil dito sa mga kapatid, dalawa lang, ginansi or ginansya, no? May ano ka ba, may lumago ba o hindi ka lumago sa pananalapi, mga kapatid, no? So dapat yan ang pangalawang dapat nating gawin, mga kapatid. Keep track on your income and your expenses. Third, live within your means. Spend less than you earn. No? Dapat kung ano lang ang dapat mong bilhin, yun lang ang bilhin mo, mga kapatid. Huwag na hala-hala, mga kapatid, kung ano yung nakikita, no? So ang nangyayari kung siya pahuli ka, kapatid, at kulang ka sa income, ang mangyayari sa iyo, malulunod ka sa utang. So dapat kung yung income mo, kapatid, ay hindi siya magkakasya sa mga bagay na hindi kinakailangan, ibig sabihin, huwag mong bilhin dahil hindi naman yun kinakailangan, mga kapatid, para hindi ka magka-problema. Dito naman sa Proverbs chapter 6, 6 to 8, sabi dito, no, save part of your income. Kailangan mag-allocate ka talaga ng porsyento dito para itatago mo. No, hindi ubusin mo ang laman ng iyong wallet, mga kapatid, no? Dito din sa chapter 22 verse 7, avoid a death like COVID-19. So kung ano man ang pinag-ano natin noon, yung kinatakutan nating sakit, ganun din ang ating gawin sa utang, mga kapatid. Katakutan natin ng utang na parang COVID. Kahit palalapitan kayo ng magpapautang, no, huwag niyong kagatin, mga kapatid, kung hindi naman kinakailangan. Proverbs 13 verse 4, be a diligent worker. So dapat may ano ka rin, no? Magtatrabaho ka talaga. Tatrabahuin mo kung ano yung dapat, kung example dito kasi sa livelihood, mga kapatid, kung diligent ka lang sa iyong pagtatrabaho para ikaw ay kikita. So ang income mo, kung ikaw ang boss ng sarili mong livelihood, mga kapatid, so ang income mo ay base din doon sa iyong ginagawa. Malakias 3:10, be faithful by giving back your tithe and offering to God. So dapat talaga yan, mga kapatid, no? So mag-ano ka talaga, mag-allocate ka talaga sa income mo, ay dapat hindi mawala ang yung tithe and yung offering mo, mga kapatid. At sa Mateo 25:14 to 21, keep eternal life in mind as you live this life. So ito po ang mga advices po na para po tayo ay lalago sa ating buhay habang tayo ay naghihintay sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. So sa lahat ng mga missionary is applicable po ito, mga kapatid, no? So ngayon, hindi ko na to i-play itong webinar na ito, mga kapatid.
Dito na tayo sa introduction to herbal medicine. So, meron tayong kakaunting pagpapaliwanag, pag-aaral patungkol sa herbal medicine. Importante talaga ito, mga kapatid. No, do ito ay subject ito sa ating pag-aaral sa Master of Phytoscience. Sa lahat naman po dito ay hindi makapag-proceed. Siguro hindi makapag-proceed sa pag-aaral na yan. So kahit papaano, hindi ka po pwedeng hindi ka po didiretso sa formulation na wala kang kaalam-alam kung ano yung mga ginagamit mong mga sangkap. Ay dapat kailangan mong matutunan at kilalanin kung ano yung mga sangkap. Baka sa pagdating ng panahon ay imbes makapagbigay ng tulong sa karamdaman yung ginawa mong produkto, mga kapatid, ay nagiging sanhi siya ng problema sa mga taong bumibili sa inyong produkto. So bago tayo papasok doon sa product formulation, may kaunting ano tayo, no? Pagtatalakay patungkol po sa herbal medicine. Dahil tayo po ay ito talaga ang sinusunod nating or ito talaga ang ating mapupuntahan, mga kapatid, sa darating na panahon kung tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Dito sa Genesis chapter 1 verse 12 sa King James Version, "In the earth brought forth grass, an herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good." No? Ang Diyos po ay nagpapatubo ng lahat ng mga tumutubo dito sa mundo para po ating mapakinabangan, mga kapatid, no? Lalo na para sa ating pangkalusugan. At ito ay hindi nakikita ng Panginoon na ito ay masama, no? Sabi nga dito, highlighted natin, naka-highlight po dito sa Genesis 1 chapter 12, God saw that it was good. Sa Genesis 1:29, New King James Version, "And God said, See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." So, sa lahat ng mga tumutubo, mga kapatid, ay talagang may pakikinabang siya sa ating katawan. Meron din naman na hindi kaya ng ating katawan dahil sa sobrang tapang ng kanyang bioactive compound or phytochemical ng isang halaman. So kung gagamitin man ito, so sa may hindi sa pangmaramihan na gamit at hindi sa ganong kadami, kundi kukuha ka lang ng mga kunti para ito ay makakaya ng inyong katawan. Okay? Plants mentioned in the Bible and known as medicinal in Egypt and Mesopotamia include myrtle or Myrtus comnes, coriander, Coriandrum sativum, cumin or Cuminum siminum, date palm, yung tinatawag sa scientific name or binomial name na Phoenix dactylifera, pomegranate, Punica gratanum, granatum, garlic allium sativa, black cumin, Nigelia sativa, and Cedrus livani. So ito yung mga common at mga nasulat sa banal na kasulatan, at ito yung common na mga known as medicinal plant in Egypt and Mesopotamia. Kaya nare-record siya sa history ng Biblia na ito ay ginagamit ng mga tao noon.
at hanggang ngayon mga kapatid. Only 5 species are mentioned explicitly as medicinal plants in the Bible. Yung Ficus carica, yung fig, no? Yung nard, Nardus tachys jantamansi, at itong Hyssop origanum syriacum, yung nard at yung tinatawag na hyssop at yung balm of Gilead, no? Yung Commiphora and mandrake, Mandragora officinarum. So ito yung mga kapatid, no? Mapag-aralan natin 'to ng mas malalim pa kung makapag-proceed kayo doon sa pag-aaral ng Master of Phytoscience. So papaano kayo makapasok doon sa pag-aaral na 'yon mga kapatid? I-comply nyo muna ang ating practicum ng 35 pieces, no? So ilang tao lang 'yan na mag-sponsor sa inyo. Nasa 5 lang po 'yan kung hindi niyo kaya na kayo mismo ang mag-avail nito mga kapatid, no? So kung ma-avail niyo na ito, mapadala na sa inyo, automatic kayo mga kapatid na mas lalawak pa, no, ang inyong mga kaalaman patungkol sa herbal medicine dahil makapasok po kayo, isang requirement po ito para po kayo makapasok at magiging bona fide student sa ating Master of Phytoscience. At hindi lang rin makakatulong din tayo doon sa ating school, no, na nagbibigay ng libreng pag-aaral at kung ano man yung mga kinakailangan nating i-comply, yun na lang ang ating kino-comply mga kapatid. I-comply. No? So ngayon dito, Prophet Isaiah the herbalist. Bakit nagiging siyang herbalist? Kasi yun po ang itinuro sa kanya ng Panginoon kung papaano niya pagalingin. No? Sabi nga dito, then Isaiah said, make an ointment from figs. So Hezekiah's servants spread the ointment over the boil and Hezekiah recovered. So may pagkakataon talaga mga kapatid na ang gagawin ng Panginoon ay gagamit siya ng mga instrumento sa pamamagitan ng mga medicinal plants para ang tao ay makarecover sa kanyang sakit. At isa na dito mga kapatid, no? Ang isa na dito ng example na nakarecover sa kanyang sakit mga kapatid, itong si Hezekiah, no? So, yun nga, nagkakasakit nga si Hezekiah mga kapatid, no? Ano yung sakit niya mga kapatid? Yung mga boil. Ano bang boil sa Tagalog? Yung mga pag-ano no, sa mga balat. Sakit sa balat kasi ito mga kapatid. No? Tapos nagpagawa siya ng ointment from figs, no? Itong figs mga kapatid, no? Tapos inilagay ng kanyang mga servants, no? At si Hezekiah ay naka-recover po sa kanyang sakit. Herbalism refers to folk and traditional medicinal practice based on the use of plants in plant extracts. So yun po ang kadalasang ginagawa at yun po ang pag-apply, no, ng mga herbalist mga kapatid, no, na gagamit lamang sila ng raw o di kaya extract mula sa iba't ibang parte ng halaman o di kaya mula sa dahon o di kaya mula doon sa kanyang balat o di kaya mula doon sa kanyang buto o di kaya sa kanyang ugat. So marami pong parte, no, ng halaman na nakakatulong sa sakit ng tao mga kapatid. So ang synonym po ng herbalism is also known as botanical medicine, medicinal herbalism, herbal medicine, herbology, and phytotherapy. So, yan po mga kapatid. So, bakit kailangan natin itong malaman? Bakit kailangan natin itong pag-aaralan? No? Dahil po ang ating gagawing produkto ay plant-based po, no? Plant-based, no? Herbalist, ano po ang herbalist?
An herbalist is someone who uses plants for healing. These practitioners are not medical doctors, though some practitioners are also referred to as medical herbalist. So yun po mga kapatid, no? Sino po nga naka-open mic? Mute mga kapatid. Okay, thank you. Ano naman ang ginagawa ng mga herbalist? Ang nakagandahan dito sa ating pag-aaral, hindi lang tayo tinuturuan o tuturuan ng paggawa ng produkto, ipapasok din tayo sa pag-aaral ng malaliman para pagkatapos ng pag-aaral ay mabigyan kayo ng credential at titulo na makakatulong na lalago ang inyong mga livelihood. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay isang inventor mga kapatid o scientist formulator, no, ng isang potent at epektibo na isang produkto, no? Pero kung ikaw naman ay hindi ka nakapag-aral kung anumang mga pag-aaral na dapat na aralan mo sa ganyang klaseng produkto o sa ganyang klaseng kurso mga kapatid, so magiging hindi masyadong kapani-paniwala, no? Kung ikaw ay uupo sa radio station, ikaw na mismo ang magbibigay ng pagtatalakay o di kaya magbigay ka ng lektura patungkol sa isang tanim. Ngayon, kung hindi ka nakakuha ng special course o hindi ka nakapagtapos ng ganyang sa kurso na related yan sinasabi mo mga kapatid, maniniwala ba ang mga tao sa iyo? Hindi. So ibig sabihin, dito ang advantage dito, tuturuan kang magawa ng produkto ng mga herbal at kasalukuyang mag-aaral ka rin sa espesyal na kurso na makakatulong sa iyong livelihood, no? Na para kung ikaw ay magsasalita ay talaga ang mga tao ay maniniwala sa iyo dahil nga rin na natapos mo yang klaseng kurso na yan or ganyang pag-aaral na espesyal. At kung mag-aaral man kayo diyan ng ganitong klaseng pag-aaral, ang talagang mahal mga kapatid, no? Doon nga sa isang society ng mga naturopathic practitioner, no? Nagpa-accredit tayo doon, no? Nagbabayad tayo para ma-acknowledge din tayo para makapag-penetrate tayo ng influence at kung ano man ang makukuha natin dito makatulong din sa bawat isa sa atin dito. Ngayon, nagkakandak sila ng mga nag-o-offer sila ng pag-aaral mga kapatid. Ang mamahal, isang subject mga kapatid, no? Isang subject lang. Na pag-aralan mo doon ay ang presyo ay 8,900. Isang subject lang yan kapatid. No? Paano kung maraming subject kasi maraming subject po, no? Maraming subject po ang pag-aaral sa naturopathy. Ngayon, kung bibilhin mo lahat ng subject na 'yon, ang laki ng pera magagasto mo mga kapatid. Samantalang dito, uupo ka lang, i-comply mo lang yung simpleng requirement, pagkatapos mag-proceed ka na kung ano man ang dapat mong pag-aralan sa lahat ng nakapaloob na curriculum patungkol sa phytoscience. No? Para pagdating ng panahon, ikaw ay mag-graduate, gagraduate at magkaroon ng diploma sa ganitong klaseng espesyal na pag-aaral. Kung ikaw ay magsasalita at ikaw ay magbibigay ng lektura sa radyo man or sa inyong mga barangay o saan ka man magbibigay ng lektura, ay talagang maniniwala sa iyo ang mga tao dahil pinag-aralan mo yan. Tama po ba? Amen. Ang disadvantage doon mga kapatid, mga kapatid, marunong ka ngang gumawa ng produkto, hindi ka naman nag-aaral patungkol diyan. Pagtatanungin ka, ano po ba ang side effect? Ano po ba ang makukuha natin diyan? Sino po bang pwede diyan? Hindi mo naman sabihin na ikaw ang formulator, hindi mo naman pwedeng sabihin na iwan ko lang kung ano lang ang
Kung ano lang epekto, yun na. No, hindi naman ganun mga kapatid. So sa bawat sangkap ay kailangan mong kilalanin, pag-aralan para ikaw ay nakakasigurado na ikaw mismo na formulator, alam mo ang iyong ginagawa. Kaya nga, may pag-aaral tayo nito. Though in-include natin dito, isinabay natin dito, no? Itong pag-aaral ng basic herbalism, dahil dahil papasok kayo doon sa formulation. Habang pinagpatuloy niyo ang pag-aaral ng malaliman doon sa phytoscience. No? Interesado po ba kayo? Ang tanong ko dito sa ating lahat, nasa ano tayo dito? Ilan po ba dito? No? 42 tayo. Ilan po ba dito ang interesadong makapag-aral ng mas malaliman ng Master of Phytoscience? Ilan pa ba kaya dito? Ko po. Kaya ko po. Marami po, marami. Okay, Oo. marami. Po. Relation lang. Yes, meron dito pumapasok na doon sa ating phytoscience na mga subject. No? Maganda po bang pag-aaral yung nakapag-aaral na, nagsisimula nang nag-aaral sa mga subject ng Master of Phytoscience. Ano po ba, may natutunan po ba kayo? May nakukuha po ba kayo? May naidagdag bang kaalaman sa inyo mga kapatid na nakatulong sa inyo? Walang sumagot siguro, natutulog siguro mga kapatid dahil gabi na po ang pag-aaral natin doon. Ang natutunan. Yes, Doc. Okay. Sino po ba dito hindi pa nakapag-sit-in sa mga lahat ng mga class session natin, sa lahat ng mga subject sa phytoscience? Sino po ba dito? Itong si kapatid na Edmond Malabay, si Lemuel Arellano, no? Nakapasok po ba ito? Si kapatid na Chupilo Balquin Bonilla Jr., no? Si kapatid na Alberto Delfinado, iwan ko lang kung nakapasok ito, no? Si Felfer Do Jr., si kapatid si Ma'am Minel Badjuyo. So pagsikapan po natin mga kapatid na i-comply po ang ating practicum dahil kung tutuusin mga kapatid, ang talagang ang laki po ng maitutulong nito sa inyo, no? So anong gagawin ng mga herbalist? Herbalist use the seeds, roots, berries, leaves, bark, and any other parts of a plant to create a variety of healing products. No? Gagamit ang mga herbalist ng anong tawag dito, ng buto, ng mga ugat, ng mga bunga, dahon, balat, at kahit ano pang mga parte ng halaman, ng isang halaman, no? Gagamitin niya ito dahil alam niya ito kung para saan ito. Ngayon, papaano mo malalaman na ito pala ay beneficial or nakakatulong sa ganitong klaseng sakit kung mismong halaman na yan ay hindi mo kilala at hindi mo napag-aralan kung ano yung meron diyan. Ang nakaano natin sa atin ngayon, sa ating henerasyon ngayon, available na po ito ngayon sa lahat ng mga na-discover na mga medicinal plants ay may mga nakasuporta na pong mga pag-aaral dito. Hindi tayo na nabubuhay sa panahon na tayo pa ang magdidiskubre kung anong mga pangalan ng mga phytochemicals na nasa loob ng dahon nito. Nasa panahon na po tayo na supplied na po ang lahat ng mga datos sa patungkol sa mga ganitong klaseng pag-aaral. Ibig sabihin, kailangan mo na lang ng panahon para pag-aralan ito. At ito na yung panahon mga kapatid na para maka-access kayo sa kaalaman na yan. At yung kaalaman na yan magbibigay sa iyo ng idea kung paano kayo makapag-venture ng bagong source of income ninyo.
or livelihood ninyo mga kapatid, para kayo ay hindi lang makatulong sa inyong sarili, makatulong din sa iyong pamilya, at the same time makatulong ka sa church, sa local church natin, at the same time sa distrito o sa lahat ng mga Bible students natin. Ang hirap naman mga kapatid na lagi na lang tayong nagdarasal doon, ipinagdasal natin na mabigyan ng bigas ang nagkahikahos na walang isinisaing ng araw na yun, na nadatnan mo ang bahay nila at nakita mo ang kanilang kaldero, walang laman kahit dukot. Nabig dukot sa Tagalog. Tapos sasabihin mo, kapatid, mag-pray tayo para yung kaldero mo, no? Malagyan yan ng bigas. No? Tapos, pumalik ka na naman sa susunod na araw, wala pa rin, ganun pa rin ang nangyayari. Tapos, ni piso, wala kang maibigay, puro ka na lang ganito ang pag-ano natin. Ang hirap kapatid. Samantalang kung meron kang pinagkukunan ng tawag dito, may pagkukunan kang salapi para maibigay mo doon sa naghihikahos o doon sa na walang masasaing. Sabayan mo pa ng panalangin. Ang ganda ng impact mga kapatid. Kaysa doon ng lagi kang nananalangin ng ₱1 o hindi ka nakapagbigay para sa pag-uwi mo may masasaing sila. Bakit ganun ang nangyari? Minsan hindi yan nangyayari. Dahil kita mismo na mga missionary ay kulang din. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Yes. Pero ako mga kapatid, positibo ako na darating ang panahon na ang ating mga conferences may departamento sa mga layman, at ang lahat ng mga layman may training sila para makapag-create sila ng sarili nilang livelihood para magiging sustainable at consistent sila sa kanilang pagmimisyon doon sa lugar kung saan man sila ma-assign. Pero ngayon wala pa mga kapatid. Sana balang araw mayroon talaga tayong departamento na mag-cater sa lahat ng mga layman, no? At kung sino mang layman na nagproblema sa financial, bibigyan siya ng ganito, ng livelihood. Pero ngayon, yung kapatid natin ay nagka-problema sila doon sa district pastor, hindi pa siya nabayaran ng 4 months na stipend. Nabigyan ng stipend dahil ano yung district pastor natin, bakit siya nag-livelihood, bakit siya nagbibinta ng ganito ganyan. Hindi naman siya nagbinta ng masama ng illegal. Ang problema lang doon ay parang na bawal sa kanya na mag-engage ng livelihood. No? So mahirap 'yan kapatid, no? Hindi na tayo panahon nila Apostol Pablo na maglakad tayo papuntang Roma. Lahat na ngayon ay binabayaran. Ang mahal ng gasolina ngayon dito sa Bohol ay ang gasolina ay nasa 67. Ngayon, mga 5 kilometro, 10 kilometro pa pupuntahan mo yung Bible student mo dahil nandoon yung Bible student mo na makikinig sa iyo. Ngayon, kung wala kang madudukot diyan sa bulsa mo, maglalakad ka ng 10 kilometro. Pagkatapos doon na nadatnan mo ang iyong Bible student, walang kinain, humaga pa hanggang hapon ka dumating, pati pangtanghalian, hindi din sila kumakain. No? Attempt to find the root cause of illness. Practitioners will choose herbs based on the symptoms or ailments a patient describes during the consultation. They will also perform a clinical exam, inspecting certain areas of the body and create a personal prescription. Patients may use just one herbal treatment or a combination of herbal supplements. Common forms of treatment include teas, capsules containing liquids or powder herbs,
bath salts, soap, medicinal soap, medicinal oils, skin creams, liniment and ointments, tonic, probiotic, herbal, decaffeinated coffee, tonic, etc. So yun po ang mga ginagawa ng herbalist. Kasi kung mas madali na lang sa iyo ang mag-formulate ng produkto kung may kaalaman ka sa mga iba't ibang klaseng halaman. Tama po ba? So kaya, in-insert muna natin itong basic na pag-aaral na ito bago ka pupunta doon sa formulation. Dahil para hindi ka magiging tulala doon sa paggawa ng munang produkto. Para saan kaya ito? Baka makasira ito ng balat, baka ito ang mangyayari sa bibili nito. Kaysa iba doon sa sitwasyon na ginawa mo ito dahil alam mong epektibo ito, dahil ito ay talaga ito dahil pinag-aralan mo ito. Tama po ba? Tama po. Maraming nangyari mga ganyan mga kapatid, no? Tiningnan lang niya ang kanyang kapitbahay, ay gumawa ng ganito, ganyan. No? Gumawa ng liniment, ng haplas, ng ano pa ba tawag diyan sa Tagalog yung liniment? Yung mga massage oil. Nakita niya ang kapitbahay niya nang kumuha ng mga dahon na mga 100 dahon ng iba't ibang klaseng halaman. So ngayon nakita niya na kumuha ng mga dahon na 100 na klaseng dahon ng mga halaman, kumuha din siya. Ngayon nakita niya ang paggawa, nagawa din siya. So ngayon may produkto na siya. Dahil natapos niya ang kanyang formulation. Ngayon ibininta niya. Ang nangyari, nag-create ng mga pantal-pantal at mga rashes yung mga bumibili sa kanya ng kanyang produkto, at yung isa naman ay okay lang. Walang side effect. Or walang ano doon sa kanilang mga balat. Saan doon ang problema mga kapatid? Sa ganong senaryo, ano kaya problema doon? Sige nga, para may interaction tayo dito. Ano kaya nangyari kung bakit nagkaganon? Tinunod niya naman doon sa base doon sa nakita niya sa kanyang kapitbahay. Kung 100 na klaseng dahon, 100 na klaseng dahon ang kinuha niya. At nakita din niya ang procedure kung paano gumawa ng ganong klaseng produkto, ginawa niya rin. At nakapag-output siya ng ganong klaseng produkto, katulad din doon siya sa kanyang kapitbahay, pero nung ibininta na niya, no, may maraming side effect doon sa gumagamit ng kanyang produkto kaysa doon sa kapitbahay, sa produkto ng kanyang kapitbahay na walang nangyayari doon sa kanilang bumibili sa kanila. Saan kaya ang problema doon mga kapatid? Kasi Doc, yung ano Doc, Sige Doc, nga, ako. sige nga. Yes, sige. Go ahead. Si Maria, ako Kapitan po. Maria, ano kaya nangyari doon? Okay. Una po, Doc, unang-una po ay walang galing sa Panginoon na prayer, kahilingan para maging blessing ang kanyang produkto. Pag-aaral, kaalaman, yung mga ingredients sa kabila wala namang mga depekto, kompleto po ang kanyang inilagay doon sa ginagawa niya, kompleto. Doon sa kabila, gumaya lang siya, nakita niya, pero hindi niya alam na kung ano ang karagdagan doon na para maging effective sa ginawa niya na Okay. ointment. Tama po kapatid. Ang problema doon nakita niya na may 100 na iba't ibang klase na dahon. Pero Yes. yung kinopyahan niya, alam niya kung ano yung mga dahon at para saan yon. Dahil pinag-aralan niya. Yes. Pero yung nagkopya lang, kumuha lang siya lahat ng klaseng dahon, kumukuha siya. Kinuha niya lahat ng dahon. Basta dahon. Kinuha niya dahil nakita niya, puro dahon yun eh. Oo. Dahil hindi niya alam na may mga dahon na hindi pwede sa balat.
Lalo na hindi pwede sa mga balat na may mga opinion. At lalo na sa mga balat na mga sensitibo, mga kapatid, sa ganong klaseng halaman. Opo. Yun ang nangyari. Doon nagsisimula ang problema. Walang problema doon sa formula, doon sa procedure, sa paggawa ng produkto. No? Competitive, ang gandang tingnan. No? Kung anong quality ng produkto sa panglabas na produkto ng iba na katulad sa kanya, magkapareho. Pero yung epekto, mga kapatid, magkaiba dahil iba yung nag-aaral kaysa hindi nag-aaral. Correct. Yan. Diyan pumapasok ang pagka-importante ng pag-aaral ng malaliman. Hindi lang sa Bisaya, hindi lang sundog-sundog. Hindi lang gaya-gaya, putumaya. Kaya dito, mga kapatid, habang kayo ay kumikita, kung talagang mag-venture talaga kayo, no? Mas lalo pang pinapalalim ang inyong mga kaalaman patungkol sa mga ganitong pag-aaral, mga kapatid. Lalo na sa subject ni Doc John de la Torre patungkol sa nutritional science. So alam mo kung ano yung mga sangkap at yung dosage in administration doon sa gagawin mong produkto. Alam mo kung sino ang pwedeng iinom, sinong pwedeng gagamit. At yung dosage dahil alam mo kung ganito, ganyan, ganyan. Kaysa nagaya-gaya ka lang. Ay, basta mainom mo lang yan, okay na yan. O, yan ang problema. So ano daw ang herbalist? Yun ang ginagawa. Yun ang ginagawa at ginagamit. No? Ano namang pinagkaiba ng herbalist at botanist? Botanists are first and foremost scientists. Okay? They study everything about plants to better understand where they came from to what their purpose might be. So yun po ang botanist. Sila ang nagbibigay ng pangalan ng isang bagong nadiskubre na mga halaman. Pero yung herbalist, no? Nagano lang siya, nagfa-follow lang siya kung anong available na data doon sa ipinalabas na data ng mga botanist. Pero may herbalist at the same time botanist. Siya din mismo ang nag-discover, siya ang nag-study kung ano ang mga phytochemicals nito, siya ang nagbigay ng pangalan nito. At the same time, siya din ang nag-discover kung ano ang pwedeng magagawang produkto mula dito. What does a botanist do? Ano pong ginagawa ng mga botanist? Botanists will study the smallest of bacteria to giant sequoias to discover what makes them what they are. The scientists will travel almost everywhere in the hopes of discovering new plants, algae, or fungi. Often, botanists study the effects of things like climate change and pollution on plants. They could even look at the changes in plant, like when an ecosystem is altered due to various reasons. Botany study has proven helpful in such areas as medicine, crop supply, forest and management, and rangeland usage. Job responsibilities of a botanist include working with other scientists in eco-studies, investigating specific botanical populations, preparing reports and analysis, presenting information to various groups. So, magkaiba-iba talagang botanist at the same time ang herbalist. Pero may herbalist at the same time siya ay botanist. Okay? Iyon. Ano pong pinag-aralan ng mga herbalist? No? Qualified po ba tayo dito? Other organizations like American Herbalist Guild or AHG offer memberships and certifications. The AHG requires 400 hours of training and clinical experience before practitioners can apply for the title of registered herbalist.
no? Doon sa Amerika ay nirerehistro talaga ang tinatawag na nag-practice nito. At dito rin sa Pilipinas dahil mayroong tayong PTAC. Pero kung ayaw mo naman, wala namang problema doon as long as hindi ka magmamalala, anong tawag dito? Mag-act na parang mas alam mo lahat na para ka talagang medical doctor. 'Yon, pagkakasuhan ka talaga doon lalo na mag-perform ka na ng mga hindi mo na dapat gawin, lalo na doon sa mga prescription, pag-prescribe ng mga isinama mo na yung mga synthetic, kung ano pa may yung mga ano tawag na generic at branded na mga gamot, no? Human sciences including anatomy, physiology and biochemistry. Ito yung pinag-aralan sa tinatawag na ano tawag dito, yung formal talaga na nag-aaral ng herbalism. May subject ng human sciences including anatomy, physiology and biochemistry. Meron tayo nito mga kapatid, no? Nagsisimula na pong pag-aaral nito, no? Nitong anatomy and physiology, pathophysiology. Meron na tayo dito nitong nutrition. May nutrition science na po tayo, 1 and 2, no? Na ang nag-ano nito, ang nag-handle nito is si Doc June De La Torre, no? Ang ating atong Doctor of Public Health, no? Pharmacy and dispensing. Meron tayong subject sa ano natin sa pag-aaral natin in the long run. Meron tayong phytochemicals, phytochemistry and pharmacognosy, botany and plant science. Meron din tayo niyan mga kapatid. May ano tayo, may botany tayo na subject. No, evidence-based botanical research. Herbalists may attend a school that specializes in holistic or alternative medicine. Isa na po dito dahil ang school po natin, hindi lang tayo nagtuturo sa ating mga missionary layman, sa lahat ng mga Adventist missionary, ng Adventist theology, nag-aaral din tayo. May school of lifestyle medicine din tayo mga kapatid. Kaya nga pagtulong-tulungan natin ang pag-dispose ng ating magazine ng tawag dito sa ating School of Lifestyle Medicine. Dahil sa pamamagitan diyan, matutulungan natin, no? Information dissemination na meron palang school na Adventist, do hindi tayo matatawag na anong tawag dito, hindi tayo matatawag na ecclesiastical school dahil hindi man tayo galing talaga sa ating denominasyon, do ang lahat ng mga tao dito na nakakonekta dito sa ating institution ay puro ang mga Adventist, pure Adventist, no? Meron palang school na sa lahat ng mga gustong mag-aaral ng holistic and alternative medicine na Adventist ay dito mo makukuha, no? Ang nakapaganda dito mga kapatid, iba yung ano natin, no? Master of Phytoscience po ang atin. You may also choose to combine formal education with clinical mentorship, real life experiences, intensive self-study, workshops, webinars, or conferences in their field of interest. So yun po, so qualified po tayo lahat dito mga kapatid, no? Na para magiging magiging herbalist kayo mga kapatid, no? Kung sakaling makagraduate na kayo, no, sa ating kurso na Master of Phytoscience dahil nagkurso talaga kayo, dahil nag-comply talaga kayo sa mga requirements natin. Hindi ka naman makakuha ng diploma kung hindi ka naman makapagtapo o makapag-comply sa lahat ng mga requirements. Tama po ba? Kahit saan ka naman mag-aaral, no? Kahit saan ka mag-aaral mga kapatid, may requirements talaga. Ang nakapaganda dito, hindi mo binabayaran ang iyong inaaralan. Ang dito lang, kunti lang mga requirement para lang makapag-proceed ka sa malalimang pag-aaral. Para kung makapagtapos ka na, graduate ka, may diploma ka, no? At para may reference talaga doon sa iyong pinag-aralan, bibigyan ka din ng anong tawag dito, ng TOR para kung sakaling may mag-question sa iyong credibility, ano ba talaga? Ano bang mga subject na natatapos mo? Meron ba talaga? Meron bang institution na mag-justify sa iyo na
na nakapagtapos ka ng ganyan, kung bakit ka makapagsabi ka ng ganyan o makapagkanda ka ng mga ganyang ng mga ganyang lektura na kagaya namin na nag-aaral din. So meron ka ma-provide o ito, may diploma ako. Meron din akong TOR na reference doon sa mga subject na inaralan ko. Tama po ba? Maganda ho po 'yan. Kaysa upo lang kayo diyan pagkatapos wala lang. Wala kang kung marami kang matutunan dito tapos ina-apply mo doon sa pag-Bible study, pag-a-advise patungkol para mas lalong maintindihan at ma-apply yung tinatawag na lalo na sa vegetarianism, no? Kung wala kang reference mga kapatid. Kung maganda dito kung makatapos ka sa pag-aaral, may diploma ka, may ano ka, pwede kang magpa-accredit doon sa mga society ng naturopathy, ng naturopath practitioner, no? So ang nakaganda dito ay ang nakapag-ano tayo ngayon ay nagpa-accredit tayo doon para meron tayong interaction din sa ibang mga naturopath practitioner para makakuha tayo pa ng mga karagdagang impormasyon at lalo pa kung anong mga makukuha pa natin at matutunan pa natin sa labas ng ating school. Tama po ba? Ha? Oo. So yun mga kapatid, no? Parang oras ko na ata. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sa sunod, mag-aaral tayo sa medicinal plants. No? Sana mag-ano na kayo, mag-umpisa na kayong mag-comply ng inyong mga ng requirement natin sa practicum natin sa Pauline Missiology. Ito pong pag-aaral natin ngayon is under po ito sa Pauline Missiology mga kapatid. Naling tayo sa pag-aaral ng herbalism dahil papasok po tayo sa sustainable livelihood. Kagaya ni Apostle Paul noon na nagiging sustainable at the same time consistent siya sa kanyang pagme-ministry kung saan man sa ipinadala ng Panginoon dahil may sarili siyang sikap, no? Base pa nga sa ating pag-aaral, hindi ako nagiging burden financially doon sa mga kapatiran. Kung may darating man na mga sponsor, na may mga donation man na ipapadala ninyo sa akin, no? Sabi niya, no? Okay lang, kung wala okay lang din kasi mabubuhay ako kahit wala yan dahil may sustainable livelihood siya. No? Yun ang sabi ni Mrs. White, ang pinaka-successful na mga missionary, yung mga taong yung mga self-supporting missionary. Dahil makasurvive sila sa panahon sa panahon ng kung anong tawag dito? Sa panahon ng maano talaga yung pangangailangan. No? Lalo na kung Sa panahon do magkagipitan. yes, sa kagipitan mga kapatid, makasurvive siya dahil hindi siya nagre-rely o nagdedepende doon sa darating sa kanyang suporta. No? Pero ang minsan kasi hindi na natin kung meron mang layman na mag-engage ng minsan inaano ng iglesia, no? Dinidiscourage ng iglesia. So balanse lang po mga kapatid. So maraming salamat sa inyong diyan. Hello, Doc Aris. Yes. Kailan magdating ang mga kuan ko products? Hindi pa man dumating. I-blend ko ito. Nung last Friday kasi yung pinadala, so siguro expect mo na baka bukas darating na yan kasi 7 days. Nasa 7 days po kasi ang GNT. 7 days Sige. to Sige 8 po, days. Depende sa lugar. Darating din yan. Kasi kung mawala yung parcel mga kapatid, magbigay naman sila sa amin ng notification. At sila naman din ay anong tawag dito? Magbigay naman din sila ng
ng update kung ano nang nangyari sa parcel, ano nang status ng parcel. So, kung kayo Thank you dyan po, mga Doc. kapatid, pwede na kayong magsisimula ng inyong practicum. Kung hindi nyo kayang dalawahan, tatluhan, apatan, limahan, no? Ipadala nyo, magpaano kayo, mag-request kayo ng ano lang kayo doon kay kay Mama Nili ng isang set muna hanggang matapos niyo ang limang set mga kapatid. Bakit nga natin ginawang by set 'yan? Para hindi isa-isa yung inano ninyo na isang piraso, yata 35 piraso lahat ang dapat i-comply. So magiging magasto 'yon kung tagsang piraso ang tigi-isang piraso ang ipapadala sa inyo. So ginawa nating by set, per set para po 5 beses lang ang request ninyo. So kung may mga katanungan po ba, may katanungan po ba kayo? Wala na po. Ano po? Doc, ang Doc. sandali. Meron akong Yes. tanong. Kasi po, hindi ako nakapag-attend ng mga almost 2 weeks yata yun. Yes. Meetings kasi nasira yung, hindi ko kayo maabot through circumstances. Ngayon po, ay gusto ko lang i-clear po yon na sinasabi nyong practitioner. Ano po yon? May babayaran o gagawa po ng mag-groupings kami dito o ni Sister Sharon? Kasi wala si Sister Sharon absent din siya, wala siyang alam na pagtatanungan ko. O magpapadala ng payment na parang kumbaga bibili na, magpapadala na para padala ng parcel. Ganito kasi kapatid, meron po tayong video niyan kung nakapag-ano kayo sa PVV. Pero ganito po, sa ating subject na Pauline Missiology, meron po tayong tinatawag na practicum. No? At dito sa practicum, kung ma-comply ninyo, yun nga ang sinabi ko na isa din itong kung ma-comply niyo itong 35 pieces, automatic Plat A kayo sa Pauline Missiology subject na grado. At the same time, proceed kayo doon sa formulation ng liniment appointment. Ito po mga kapatid. No? Ito po. So, meron po tayong screen share ko ito kapatid. Okay. Ito po, Doc. nakita niyo. Yes, nakita po ba ito? Opo. Okay. 6 weeks, 35 pieces program. Yes. So, i-comply ninyo within 6 weeks ito mga kapatid. 35 pieces lang po, no? Ang ini-require sa atin, no? At para po na magiging mas madali siyang ma-comply yung 35 pieces kaysa isa-isahan ang i-request ninyo. So, maano kayo sa shipment fee. Samantalang ginawa nating buy set na may 7-item inclusion. So 5 pieces ka lang mag-request para ma-comply agad itong 35 pieces. So may yung sa isang set po ay may 2 pack of Sibukaw tea powder, extract tea powder, may 2 packs of Alingatong tea extract powder, may 3 bote ng Panyawan massage oil. Ito yung mga picture mga kapatid, no? So ito. So ngayon, ang remittance price ninyo na ibibigay kay Ma'am Manilin, ito per set. So sa 950, may 7 pieces na po na marireceive yung sponsor ninyo. Kasi kung hindi nyo kaya ang 35 pieces, ang gagawin niyo magpatulong kayo doon sa inyong makakilala na hiyang din sa mga sa mga herbal products. So sabihin niyo, pwede ba akong ma-sponsoran? May practicum ako sa subject ng Pauline Missiology sa pinag-aralan kong Bachelor of Studies in Divinity major and major in Chaplaincy Ministry.
So sa pagtulong nila sa iyo, may marireceive din silang item. Ibig sabihin doon, kaysa nagsusulit-sit ka na sa kanila ng 950 pero wala naman silang natatanggap, meron naman siguro pagpapasalamat, pero iba din yung tulong mo, may bigay din ako. So win-win solution ito, kapatid. No? Pero bakit nagiging sponsorship price? Minsan kasi pag kaya ng inyong kuan, ibigay niyo na lang ng 1,160 per platinum dahil para may panggasolina din kayo, pangkrudo. So ang remittance niyo lang dito is 950. So 5,950 lang po ang inyong i-comply. Ngayon, kung 35 pieces times 30, so may ang student override income din sa 35 pieces, may income din kayo sa inyong sarili na 1,050 student override income. Ngayon, ito yung mga produkto, ito yung mga health benefits ng Sibukaw, ng Alingatong, at pagkatapos niyan, kung ma-comply ninyo, student is entitled to be trained on liniment and ointment formulation training. Student will receive certificate of recognition as liniment and ointment formulator pagkatapos na po yan. Student will receive certificate of appreciation kung mataas talaga ang sales mo, dahil kung talagang kung mas marami pang nagkakagusto doon sa ibinigay mong item doon sa kanilang pagtulong sa iyo, kung abot yan ng 400, may brand new laptop kang marireceive, no? Na ibibigay sa iyo na free. Okay. Kung may 400 platinums or set na maano mo, ma-comply mo, mga kapatid. Pero ang hiningi lang sa iyo diyan para matapos mo yung practicum natin is 35 pieces only. Equivalent of 7 platinums. Kahit ako dito, mga kapatid, nag-comply ako dito, mga kapatid. Sa akin is 10 platinums po ang inano ko. Ngayon, katapos ng pagkatapos ng may free product formulations. Okay? So ang unang formulation ito. Tapos ito, malalaman nyo din kung paano ito gagawin. Aba, may bumibili ako dyan ng Yes, bumibili kayo niyan. Makagawa din kayo niyan. Okay. Ito din, makagawa din kayo nito, ganito. Tapos may free din na label design, katulad nito. Ito kay Pastor, ano ito? Pastor, kanino dito? Okay. Tama. May may district pastor na tayo na si pastor ng Pastor Nimrod Obihero. Ang asawa niya ay sa Basilan po siya, sa Isabela Lamitan. Isabela City, Basilan Province. Ang asawa niya ay Obigayni. Ay talagang nung tinawagan ko sa panahon kasi ng inyong formulation, ako talaga mismong tatawag sa inyo, mag-video call ako sa inyo para talagang masundan ninyo ang proseso, lahat ng mga ganito ganyan, para mag-guide kayo at ma-assist kayo para ang produkto talaga competitive talaga at effective talaga. So ito na yung finished product ni Pastor Nimrod Obihero. Hindi siya mga kapatid, ginawa niya itong inisyatibo na ito sa pamagitan ng kanyang nalalaman dito sa ating, kasi nag-comply siya eh. So nag-comply siya at formulate siya ng produkto para magiging fundraising doon sa kanilang project, sa kanilang may church kasi doon na kailangan talaga ng pundo para mag-renovate ata. Ito ang ginawa nilang fundraising. So nakatulong. Ito din ka Pastor Chavez ng Zamboanga City. Kilala yan ni Elder Lumactod. Pastor Renati Chavez. So ito din ang ginawa niya, mga kapatid. So makakatulong talaga, no? Na makapag-create ng sige na po. Naintindihan ko na po.
Yes po. Bali, tama pala ito, Doc, Basta dahil, wag lang hindi baka isipin ninyo ha, nag-networking tayo dito. Hindi po tayo nag-networking dito, kapatid. No? ano po? Hindi po tayo nag-networking dito. Baka isipin niyo, baka nag-networking kasi may narinig akong platinum diyan. Package Oho, na yan. naintindihan ko po yun, Doc, kasi galing ako sa mga ganyan na mga networking. Pero alam ko, nag-aaral tayo dito, nag-aaral ako, marami ako natutunan. At tama na ako ay nag-order ng mga sa online, ng mga ganito. Wala naman effect. Daming sayang. Kaya napakabuti at dito ko makikita na talagang tunay, totoo. Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ngayon, ay interesado po ako. Kasi isa ako dito na bali kumbaga magiging supplier na tayo. At ako ay Yes po. At ang kagandahan dito, mga kapatid, sa pag-comply ninyo, may proceed po ang ating school, no? Kahit papaano ay makakatulong sa operating expenses mo ng ating school, lalo na may pinaganuhan tayo na mga bibilhin para na rin sa atin. Opo. No? Para po mga quality po yung mga ID natin, yung mga iba't ibang pang mga kinakailangan. So, konting lang po ito, 35 pieces, hindi na po hindi po kayo hinihingian ng pera na talagang hindi kayo makikinabang. Opo. Win-win solution po ito, mga kapatid, no? Kung maintindihan niyo lang yung programa natin. Kasi kung hindi tayo papasok nito, ibibigay yung kaalaman na yan, hindi mabibigyan ng diyan mo makikita kung sincere ka ba doon sa iyong nalalaman, kasi i-comply mo at gusto kang mag-graduate, no? Yes. Yung pag-aaral nito, mga kapatid, nako, hindi ka pwedeng pupunta ng gumagawa ng efficacent oil, pupunta ka doon sa kanilang opisina at sabihin mong, pwede ba ako maki diyan sa formula ninyo para ako na rin ang gagawa, hindi na ako bibili? Hindi pwede. Sasabihin sa'yo, bilhin mo muna ang buong company bago mo malaman Mahal yun. yung formula namin. So, yun ang mangyayari. So, dito, tuturuan kayo nito, mga kapatid, at para ang bawat ministry natin, subok na talaga ito sa akin, mga kapatid, no? So, hindi na tayo, ang ibig sabihin dyan, hindi tayo mabiburden kung ano man ang mga kinakailangang pinansyal sa ating iglesia, dahil tayo na mismo ang mag-personal na talagang hindi ka ibig sabihin dyan, hindi ka mapipressure kung ano man ang mga anong tawag dito, yung nahihirapan ako sa Tagalog, mga kapatid, no? Yung ambag-ambagan, no? Lalo na kung may mga ministry tayong gagawin, no? So ikaw mismo hindi ka mahihirapan kasi may livelihood ka, may source of income ka, may livelihood ka, may karagdagan kang source of income, no? Baka sa ng Panginoon, no? Baka magiging magiging bread and butter ito sa inyo, mga kapatid. Kasi subok na po sa akin ito, mga kapatid, talaga. No, nagiging bread and butter ko na 'yan hanggang ngayon, no? At tayo po ay talagang ang talaga ng Panginoon ay idadaan talaga sa ganitong klaseng livelihood, no? So, 'yun nga, mga kapatid. Baka balang araw sa iyong nalalaman niyo dito sa pag-formulate, kayo po ang mangungunang herbal liniment dito sa Pilipinas, na mangunguna pa kayo sa Pau de Arco, no? Darating din ang araw diyan, mga kapatid. So, bago yan dadating, ang gagawin nyo, mag-aaral muna kayo, ipupurson nyo muna at siguraduhin yung makagraduate kayo at makakuha kayo ng diploma sa inyong pag-aaral dito, lalo na sa phyto science, mga kapatid. At para kung talagang ikakareer ninyo itong klaseng livelihood na ito, ay po kayo talaga, no? Anong tawag dito, no? Reliable talaga kayo pag magbibigay kayo ng lecture patungkol sa mga halamang gamot. Dahil nga ay
pinag-aralan nyo, no? Pinag-aralan nyo talaga ito. Lalo na kung sino dito ang hindi pa nakapasok doon sa mga subject natin sa phytoscience. Nako, kung makapasok talaga kayo mga kapatid, ang ganda-ganda ng mga pag-aaral sa bawat klase ng mga subject, no? Mga kapatid. No, na-appreciate tanong ko pa talaga ako. yan, mga kapatid. After na halimbawa makapag-comply na ako niyan, actual po ba ang pag-aaral natin na ito? Yung actual po ba na paano po at saan pwede mag-aral ng ganong actual? Okay, sa paggawa na talaga ng produkto. Opo. Okay. Ang gagawin po mga kapatid, kasi kung ako pa ay papunta dyan personal sa inyo, Oho. no, kung Luzon, Visayas, Mindanao, minsan nandoon pa siguro may Babuyan. May Babuyan Island ba tayo dito? May Ano po? Babuyan Island ba tayo dito? Sandali Meron po, Dok. Saan po kayo? Dito po ako sa Bohol ngayon mga kapatid. Magkikita tayo ngayong December. Wow. Okay po. Unang-una sa lahat ay ako'y nagpasalamat sa Panginoon. God's answers prayer. Kasi Amen. negosyante rin ako. Nag-put up ako ng sari-sari store. Mga ano pa lang, 1 month pa lang. Ngayon ay maidadagdag ko yan para makatulong din sa mga kapatiran natin. Pwede ako dito maging center. Alam niyo ba kapatid? Isa sa ating estudyante na taga Jinsan, may sponsor siya ha. Siyang estudyante nung nakaraan na naka-receive ng laptop dahil talagang marami siyang sponsor. Opo. So yung isang sponsor niya, may-ari ng supermarket doon sa Jensan. Jinsan. Hindi sa Jinsan, parang doon sa mismo sa ano. Kaya siya, taga Jinsan siya. Baka narinig niyo na ito. Ngayon, kasi i-display doon sa kanyang grocery. So yung anong tawag dito, yung sponsor niya hindi yun Adventist. Yun ang laging nag-o-order ng maramihan sa kanya. Kaya malaking tulong talaga din sa school natin, lalo na kung kayo ay maano talaga doon sa mga kakilala ninyo na ito'y magiging ano din nila, no, livelihood din nila kasi ibibenta na nila dito sa atin ay ibinibigay natin, no? Bakit ibinigay natin? Dahil nag-sponsor sila sa atin, so ibibigay natin yung karampatang item mula doon sa kanilang pag-sponsor sa atin. So hindi tayo nagbebenta, nagpatulong lang tayo, nagpa-sponsor lang tayo na ma-comply yung 35 pieces. So, bali interesado po ako. Actually, yung isang kapatiran namin dito sa Central Cainta Church, nag-order siya ng worth 7,000 sa Cebu o Bohol, basta dyan po banda, Bisaya. Isa ako sa naging bumili na yung ointment na yun. Napaka-effective. Ngayon, hindi na the following day na sabi ko ay o-order ako ng ganun din. Wala na daw mabenta talaga at effective. Diyan mismo sa na yan, sa lugar na yan, na Bisaya. Kaya interesado ako at marami ang magiging successful tayo dito. Ito ay napakaganda. Darating din ang panahon, kapatid, na ikaw mismo ang maggagawa ng sarili mong formula dyan. No? Kasi sa panahon na ikaw ay gagawa, ay tatawagan ka po, no? I-assist kita hanggang matapos yung paggawa mo ng produkto. Kasi, Doc, sa katunayan kasi, may mga nararanasan ako. Sa totoo po yung aking tuhod, ang aking weakness. Kasi ako po ay dating literature evangelist. Naabuso ko yata sa kalalakad, napasma, nagkaroon ng parang cartilage ang kulang. Kaya
hindi ako pwedeng lumakad na hindi ako magtungkod kasi pinaka-ano ko po siya, alalay. Oh, Kaya- nagnipis yung ano mo, ang cartilage mo. Opo, Ay, kumbaga, nakakalakad pa masakit naman siya ako. pag mag-ano yung dalawang joint. Oo, nakakalakad pa naman ako. Nagtitake ako ng ano, gamot na galing nga sa Canada na dumating ang aking friends kasi naubos na yung dating padala ng anak ko. Yung ano, wala lang akong camera papakita ko next week, next meeting. Itong ano, bali calcium, glucosamine, chondroitin, and MSM, 500 milligrams. Natatakot din ako na parang siyempre baka ito ay may mga synthetic chemicals. Ngayon, dinala ko sa doktor dito sa center. Okay naman. Yan nga, parang ako ay, actually, may mga bumibili nito sa akin kasi nag-order sila. Kaya gusto ko din talaga yung ano, ointment. At saka yung mga ina-advertise sa FB, hindi ako masyado, parang kumbaga, hindi talaga ako, kulang ang pananampalataya ko. Kasi parang hindi naman ako gumagaling. Marami na akong binili, hindi ko nagamit, na i-stock lang dito. Pero itong ointment na to, naniniwala ako na tayo ay bali, instrumento ng Panginoon. Kaya, okay po. Salamat sa pag-discuss. Salamat sa pag-discuss, Doc. Okay po. Maraming salamat kapatid at sa lahat ng mga student natin dito na hindi pa nakapag-comply, pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittance doon kay Mama Nilin para po ay ma-facilitate natin yung mga request ninyo. So maraming salamat at pasensya na po sa sunod na professor na nakain na po natin ang kanyang oras. Pasensya na po talaga mga kapatid at sino pong susunod, si Doc Marcaida? Basta makikoordinate na lang po ako kay Sister Manilin, kay Ma'am Manilin. Sige po. At sa lahat po, ano na lang po kayo. Mag-send po kayo sa akin personal. Opo. Mag-send po kayo sa akin personal sa details ng inyong receiver at doon sa corresponding na SF mga kapatid. So maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Thank you po, Doc. Okay, break muna po tayo ng 5 minutes bago tayo mag-continue sa atin pong understanding the Book of Revelation subject. Start po tayo ng 4:15.